Ito nga yung isang problema na itinawag sa akin mga idol. Nagkaroon ng loose connection sa may meter nila. No? Sabi ni ma'am is kailangan bumili ng panibagong meter set na. Pati yung base niya mismo. So, nagpadala na sila ng pera para pambili. So, dumirect na din ako dun sa hardware. Dito sa may circulated, sa may sukat. So, bumili nga pala ako dito ng isang set na meter at saka yung pinaka base niya, no? So, ito ay nagkakalaga ng 3,700 isang set. Pagkatapos ko nang nabili mga idol, ito na nga, babiyahin na naman ako papuntang site. Pagdating ko naman dito sa site, ito na ang umpisa ng laban ng isang electrician. So, siyempre, checking muna tayo. So, binili nga din pala nila ditong wire na ipapalit dun sa wire na nasunog is kulay white. So, ito yung setup ko. Yung setup dito is line to line, no? Magkabila yung power supply. So, ito nga pala yung nasunog, no? Nagkaroon ng lost connection. So, kapag maka-encounter kayo sa ganitong sistema, so lost connection ang tawag dito. Totally malapit kasi sa parking itong meter nila at saka malapit din sa kalsada. Kaya, ang tendency kasi, dapat every year, nagpapahigpit ng mga terminal ng mga electrical natin, lalo sa mga breaker. Inigpitan yan every year kasi kapag dumadaan yung mga sasakyan, automatic may konting vibration yung lupa, lalo kapag malapit ka sa kalsada. Kaya yung mga terminal natin sa mga breaker ay unti-unti din yan lumuwag. Tapos nga, ito, itatap ko na siya dito sa taas mga idol. So, siyempre, for safety live to mga idol, dito natin siya ikakabit. Kailangan natin patayin yung pinaka mother breaker, no, na sa 150 amperes. So, siyempre, report muna tayo kay owner para makapaghanda sila at may baba yung mga appliances na rin sa loob na kailangan natin i-off yung power supply para dito sa ating itatap na power supply na itong meter. So, lahat din yan mga idol, ikakandak din natin na higpitan lahat ng mga terminal ng mga wire na yan, lalo na dyan sa may bus bar saka sa pinaka main na wire, pati ng mga ibang sa meter na yan, higpitan din natin. So, dito mga idol, na-off ko na yung pinaka main safety circuit breaker, wala ng power supply yan. So, ito, kakabit na natin tong wire para dun sa nagkaroon ng loose connection na meter base, no. Ganito pala ako pag nagtatap kapag walang terminal lag. Tinutupi ko talaga yung wire, then tinitwist, pahigpit. So, itong mga terminal din dito ay kailangan na din palitan dahil yung mga aluminum kasi katagalan, pag pinasukan mo din ng Allen wrench, unti-unti din siyang napupudpud. Kaya yung paghigpit mo is bumibilog yung pinaka-allen nya. So, dito tinanggal ko naman tong isang pinaka-main meter nila dito sa loob para higpitan yung mga terminal. So, single piece tong ganitong setup, oh. Yung wire ground na sa gitna, then bawat gilid is line 1, sa kabilang gilid naman is line 2. So, ang setup na to is line to line. So, mapapayo ko sa mga kapwa natin maintenance ay siguraduhin na laging mahigpit yung mga terminal ng ating submeter, mga breaker. So, dito naman tayo sa pangalawang pull box, dito sa mga breakers nya, papunta dun yan sa mga unit, no? So, ayan, napakalaking luwag, no, sa loob ng 3 taon dito nagpitan eh. So, halos nakatatlong ikot ako sa Allen wrench, pahigpit. Ang laki ng iniluwag. So, ito na ikabit ko na nga yung bagong nating bili, no. Ayan na siya, kaganda na niya tingnan. Ito naman yung meter base na nagkaroon ng problema. Lusaw na lusaw yung kulay dilaw na wire. Ikaw mga idol, kung dumating ka man dito sa dulo ng video, isang tanong lang, naka-encounter ka ba sa mga ganitong problema, no? So, kung naka-encounter ka man, paki-comment naman kung ano yung suggestion mo, anong dahilan ng pangyayari, no, din sa na-encounter mong ganyang problema. So, yun lang mga idol. Thanks for watching. Ingat.